Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! 24-hour ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran ipinatupad. Embahada ng bansa sa Qatar na nawagan sa mga Pinoy na manatili sa ligtas na lugar kasunod ng pagganti ng Iran sa US. DOTR at LTFRB magbibigay ng fuel subsidy sa consolidated at unconsolidated jeepney drivers at operators na apektado ng oil price hike. Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ang 8 bilyong halaga ng shabu na nakitang palutang-lutang sa baybayin ng bansa. At sa sports balita, Alex Ayala pasok sa round of 16 sa WTA Eastbourne Open at Tyrese Haliburton successful ang naging operasyon sa torn Achilles injury. Kanya-kanyang abiso na ang ating mga embahada sa Middle East para sa mga OFW na manatiling alerto at manatili sa mga ligtas na lugar kasunod ng girian ng Israel at Iran. Inanunsyo naman ni US President Donald Trump na may pansamantalang ceasefire na umano ang dalawang panig. Narito ang report. Shelter in place o pumirmi sa ligtas na lugar ang panawagan ng embahada sa Qatar sa mga kababayan natin doon. Kasunod yan ang pagganti ng Iran sa US kung saan binomba nito ang Al Udeid Air Base ng US sa Qatar. Wala naman nasugatan sa pangyayari at naharang din ang mga missile attacks pero nagdulot pa rin ng pangamba. Dahil din dito naantala ang biyahe ng unang batch ng 31 repatriated OFWs dahil sarado ang airspace ng Qatar. Kanina, muli naman na itong binuksan. So 26 from Amman, Jordan. So 31 OFWs po, sama ni Secretary Hans Katdak and sama din po niya si Assistant Secretary Legaspi ng aming land-based concerns. So later, ang expected time of arrival natin is at 7:30 ng gabi. Nanawagan din ang ating embahada sa Iraq at Saudi Arabia na i-monitor ng ating mga kababayan ang sitwasyon, maging alerto at kontakin lamang ang mga embahada kung kailangan ng tulong. Sinabi naman ni US President Donald Trump na mayroong pansamantalang ceasefire na magtatagal ng 24 na oras o isang buong araw, epektibo pasado 1:00 ng hapon kanina, oras dito sa Pilipinas. Bagay na kinumpirma naman ng Israel na susunod sila sa ceasefire na pakisuyo ng Amerika. Lalo't marami na umano sa kanilang layon na pabagsakin ang mga nuclear facilities at targetin ang mga nuclear scientists ang naisakatuparan. Pero iginiit ng Israel na sakaling may paglabag sa kasunduan ay hindi ito magdadalawang isip na umataking muli. Sa ngayon nakatutok ang ating pamahalaan sa epekto sa ekonomiya ng girian. Minimal pa naman daw ayon sa DepDev o NEDA ang epekto nito sa pagtaas ng bilihin basta't hindi nalalala pa ang sitwasyon. Magbibigay ng fuel subsidy ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga tsuper at operator na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOTR, ito'y tugon sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na agarang magpaabot ng tulong sa transport sector na lubhang naapektuhan ng big-time oil price hike. Dagdag pa ng DOTR, gusto ng pamahalaan na inklusibo o para sa lahat ang programa. Mapa-consolidated man o hindi ay makakatanggap ng subsidiya. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa iba't ibang ahensya upang mapabilis na maipamahagi sa lalong madaling panahon ang ayuda sa mga tsuper at operator. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni OIC Energy Secretary Sharon Garin na bumaba na ang presyo ng langis. Today po, ang recent report po sa presyo ng langis, bumaba siya bigla. As of yesterday, it was on the high 70s. Ngayon po, nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ng President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Ang epekto niyon, kumalma na yung industriya. We also have an ongoing meeting with DOTR and DA and LTFRB to make sure that whatever happens,
whether it happens, if it happens, we are ready to give the to distribute the subsidies to our PUV drivers, operators, farmers, and fisher folks po. Samantala, matapos magbanta ng isang linggong transport strike, ay ikinatuwa ni Manibela Chairman Mar Balbuena na makakakuha rin ang mga unconsolidated na jeepney driver at operator ng fuel subsidy. Mismo anyang si Transport Secretary Vince Dizon pa ang nagpadala sa kanya ng magandang balita. Nanawagan naman ang grupong piston na ibasura ang Oil Deregulation Law, VAT at excise tax sa produktong petrolyo, gayon din ang hiling na rollback sa presyo ng langis. Pautay-utay naman ang ginawang dagdag singil ng mga oil companies sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. 1 peso and 75 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 65 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Nakatakda muli itong tumaas sa June 26. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 8 bilyong pisong halaga ng shabu na natagpo ang palutang-lutang ng mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillan. Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa nasamsam na bulto-bultong iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency sa national headquarters nito sa Diliman, Quezon City. Nakatakdang wasakin ng PIDEA ang higit sa 1,300 kilograms na shabu packs na tinatayang nagkakahalaga ng 8,871,307,200 pesos. Kabilang sa sinuri ng Pangulo ang mga shabu packs na magkakahiwalay na natagpuan ng mga mangingisda sa karagatan na sakop ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Off our western coastline, doon sa Region 1 mostly Region 1 hanggang Zambales. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Dahil natagpuan lamang ng mga mangingisdang Pinoy na palutang-lutang ang mga ilegal na droga, walang naarestong individual at walang naisampang kaso kaugnay nito. Bukod sa mga shabu, sisirain din ng higit 200 kilo ng iba-ibang klase ng ilegal na droga na nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng PIDEA. Nagkakahalaga ito ng 609 million pesos. Kaya hindi na natin malaman kung saan nanggaling, kung anong barko ang nagdala rito. Ngunit at least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging adik. Para sa Pangulo, bunga ito ng kanyang pulisiya na paigtingin ang seguridad sa mga baybayin at rutang pandagat para pigilan ang pagpupuslit ng mga ilegal na droga. Wawasakin bukas sa mga ilegal na droga sa pamamagitan ng thermal decomposition sa isang pasilidad sa Capas, Tarlac. Michelle Guillan para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala pasok sa round of 16 ng WTA Eastbourne Open. Kevin Durant na trade sa Houston Rockets at Drew Holiday biyaheng Portland Trail Blazers. Inaabangan na ni Alex Ayala ang susunod nitong makakalaban matapos makapasok sa round of 16 ng Eastbourne Open. Tinalo ni Ayala si world's number 61 Lucia Bronzetti sa score na 6-0, 6-1. Susunod na makakalaban ni Ayala ang mananalo sa pagitan ni Sonay Cartal at Jelena Ostapenko. Sa NBA, matapos ma-injury ay successful ang naging operation ni Pacers star Tyrese Haliburton sa kanyang torn right Achilles tendon. Ayon kay Hali, in shock pa rin siya at frustrated sa nangyaring injury. Anya, pinaghandaan nito ang NBA Finals pero ito ang nangyari sa kanya. Lilipad naman pa Houston Rockets si NBA All-Star Kevin Durant, kapalit ni Jalen Green, Dillon Brooks at 2025 first-round pick at 5 second-round picks patungo naman sa Phoenix Suns. Habang inilipat sa Orlando Magic si Desmond Bane, kapalit ng 7 player kasama si Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony at 4 na unprotected first-round picks at pick swaps.
Humabol din sa trade ang veterano si Drew Holiday na ililipat sa Portland Trail Blazers kapalit ni Anthony Simmons at 2 second-round picks papuntang Boston Celtics. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.